Grabe yung lesson natin tayo na sa relative history. Who is that true? Over happening sa history? Mga bakla, sinasabi ko sa inyo. The Spanish colonization is a total game changer for the Philippines. I mean, we wouldn't have our current traditions and culture to different for that. Seryoso ka ba? Sinasabi mo pang magandang bagay yung nangyari dati. Yung basically, our ancestors have been imposed to all culture on us. Hindi ko sinasabing tama yun ito. But that's the real. It happened and still affecting us today. Tama ka naman, pero can you imagine being colonized for 10 years? Hindi. Pero can you understand na yung mga nangyari dati nakaka-affect sa pamumuhay natin ngayon? Guys, I agree. Recall lang natin yan sa lesson bang kanina. Raha! May nakita kami ng mga tauhan mula sa karagatan. Bukat mo ng mga dahilan, Raha. Tuturan ninyo kung nasa Sa araw-araw sa kanila, tayo ay narito ngayon upang ipagdiriwang ang ating unang sa buhay ko. Bakit paano ang mananarap ako sa daraan ng lahat? Amen. Submit under the time of King Charles or face your device to be there to pray on it. Sobrang patuloy mo na mo kung gusto mo na ako i-report sa iyong mga kausan. Kari po ba na ganun kadali? Ang tanging kalayaan tinatanggap ko ay kapag ang mga mananakot na sila ay umalis sa Israel. Vámonos trabajo! You owe tribute! Pay your taxes! Bakit ba kailangan namin magutom sa trabaho ng walang pahinga? Na hindi man lang kami binabayaran ng malaki. Sapat na ba itong pera para sa mga susunod na araw? Balik sa trabaho! Totoo ang iyong mga winika. Kung hindi lamang matigas ang ulo ng mga gwardya at meron silang pagmamanasakit, ay magiging komportable ang aming buhay. Malayo sa hindi magandang trato kung sana'y silang magiging mabait lamang. Patawag mga kami. Ngunit ginawa ko na ang Abogado, ano ang aming kapalaran? ang gobernador general ay siyang nagpapatunay na kayo ay naginawang sa iyo. Hindi kami traidor! Kami ay lingkod ng Diyos at ng bayan! Ang gobernador general ay nagugutos ng kagundang ulo nagpapatulong ng labanan sa pamamagitan na karot. Habagin, hindi ino dapat mangyari. Hindi! Hindi kami dapat pumatay sa ganitong paraan! Hindi na ba ito mababago? Kami ay walang kasalanan. Hindi kami dapat mamatay. Kailangan namin lumaban. Baka may paraan pa.
Sa kanya ako lubos na naawa. Wala siyang alam-alam. Hindi ko ito matatanggap, Padre. Tama nga siguro ang sinabi ng estudyante kong si Ben Camille na ang Pilipino ay kasahan ng mga pamalasa. Naniniwala ka sa malas, Padre Burgos? Sa kalagayan natin ito? Abay, oo. Tayo ay nandito ngayon upang isagawa ang hatol ng Gobernador General. Upang isagawa ang parusang kamatayan para sa inyo. Padre! Bilang mga pari na nagpusi sa kanilang mga tungkulin, kayo ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng garobe. Patawarin nawa kayo ng Diyos. Wala kaming kasalanan! Hindi kami mga erehe! Padre, patawad sapagkat wala kaming nagawa. Kung ito ang itinakda, tatanggapin ko bilang kalooban ng Diyos. Hindi ako galit. Ang galit ay hindi magliligtas sa ating bayan. Ang pananalig sa Panginoon ang magpapatibay sa inyo. Batid kong kahit ang pagkahulog ng mga dapon mula sa puno ay hindi mangyayari kung hindi ito niloob ng Diyos. Yayamang niloob niyang ako ay lagutan ng hininga ngayon. Matupad nawa ang kanyang kalooban. Panginoon, sa inyong kamay inilalahad ko ang aking espiritu. Tayong Pilipino ay nabubuhay sa ilalim ng mapang-aping kamay ng Espanya. Pinagkakaitan tayo ng ating karapatan, pinagkakaitan tayo ng ating kalayaan, at higit sa lahat ay pinagkakaitan tayo ng ating dignidad. Ang mga Fraile at Kastila ay naniniwala na sila ay higit sa atin, na sila ay may karapatan tayo ay apihin at pagmaltritahin. Pero ngayon, hindi na tayo mananahimik, tayo'y magsasalita na. Ang araw ng ating kalayaan ay sumapit na! Mabuhay! Talaan ang ating mga pangalan sa kasaysayan. Katagalugan! Kalayaan! Para sa bayan! Para sa bayan! Kalayaan! Kalayaan! Pas ang papel na nagpapahirap sa atin! Punitin ang sidula! Punitin! Mabuhay ang Pilipinas! Oh! Surrender or face the consequences! Kalayaan o kamatayan! Para sa bayan! Kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Opo kayo, Padre.
Narito ako ngayon upang makipag-usap sa iyo sa uling pagkakataon. Ang iyong ay bukas na nangyayari. Padre, inaasahan ko ang iyong pagdating. Jose, pakiusap, alang-alang sa Diyos, itakwil mo na ang iyong mga isinulat na erehe at manumpa ng katapatan sa Espanya. Mas magiging madali ito sa iyo at sa inyong pamilya. Ngunit Padre, sinabi ko sa iyo na hindi ko maaaring ipagkanulo ang aking konsensya at ang aking bayan. Sinulat ko ang aking mga paniniwala at handa akong mamatay para rito. Kahit kailan talaga, Jose, napakatigas ng iyong ulo. Ngunit, ipagdadasal na lang. Ngayong araw ay tinakda upang isagawa ang magiging kabayaran sa lahat ng kasalanan ni Jose Rizal. Siya ay isang traitor sa ating bayan. Kailangan natin ipagkita na hindi pinapayagan ang ganitong uri ng pag-uugali. Preparar! Kung sumatunos. Fuego! Naalala ko naman. Ikaw ba, pre? I never realized, what this is. Hindi ata ako nakagal. Buhay na ako nun eh. I get it, though. But it's not just about the past. It's about the present. Exactly. Learning a history doesn't mean erasing the past or justifying what happened. It means we can learn from it and understand why we are here today. Ay, mga bakla, ko tayo sa class. Oh my God!